$10 milyong na misyon. Kapag natapos ko ito, pwede na akong magpahinga. Sabi Ungas, bigyan mo ako ng 3 segundo. 3 segundo, mapapasakin na ang $10 milyong. Sawat di ka. May layong 308 metro, bilis ng hangin na 3.5 metro bawat segundo, at hangin mula sa direksyon ng alas 9. Kung titirahin mo ang kanyang puso, dahil sa lakas ng hangin, ay lilihis ito ng 3 sentimetro at tatama lang sa baga. Hindi ka magtatagumpay. Ginoong Lou, ang matagumpay na pagtatapos ng aking product launch ay utang ko po sa inyo. Hindi ko akalain na ang aking kalaban ay magpapadala ng pinakamagaling na kriminal sa mundo na si Shadow para pigilan ako. Mabuti na lang at kayo ang hari ng mga sundalo ng bansang Long. Nagtatrabaho lang din naman ako. Ginagawa ko lang ang binayaran. Ang $20 milyong na bayad ay naisaayos ko na para mailipat sa account ninyo po. Mamaya po, mayroon ding marangyang pananghalian. Sana ay dumalo si Ginoong Lou. Marangyang pananghalian? Huwag na mag-aksaya ng pera doon. Ibigay mo na lang sa akin ng cash. Siya nga pala, may mainit bang tubig? Mainit na tubig? Meron po, meron po. Tama na yan, salamat. Sa totoo lang, Ginoong Lou, may isa pa sana akong bagay na gustong ipahingi ng tulong. Mayroon akong sinusunod na panuntunan. Isang misyon lang bawat taon. Maliban na lang kung malalim ang ating ugnayan. Sa bansang Long, may kilala akong isang kaibigang nagngangalang Shen. Nabalitaan niyang mahilig kayo sa instant noodles. Handa siyang magbayad ng $5 milyong para sa pagkain. Baka po pwedeng bigyan niyo kami ng pagkakataon. President Zhao. Ako ay tao na. Napaka-importante sa akin ang pakikipagkapwa-tao. Maupo ka, mag-usap tayo. Itong kaibigan ko na si Shen, ang kaniyang anak na babae ay tinatarget ng pinakamalakas na kriminal sa buong mundo. Kaya po, gusto niya kayong kunin na maging bodyguard ng kaniyang anak sa loob ng 1 buwan. Mag-bodyguard? Ayaw kong makaranas ng ganiyang pangmaliit. Hindi ko tinatanggap iyan. Saka, bakit may sumulpot na naman na pinakamalakas na kriminal sa mundo? Eh ano yung tinalo ko kanina? Shadow ay dating una sa world ranking, pero matapos niyo siyang parusahan, ang dating pangalawa sa buong mundo ay umakyat na ang ranking. Eh di parusahan ko na lang din ang pangalawa sa buong mundo. Di ba ayos na yon? Anong itsura niya? Ayaw sa coriander. Paano mo nalamang ayaw sa coriander ako? Ang tinutukoy ko ay ang kriminal na ito. Ang codename niya ay Ayaw sa Coriander. Balita ko ay babae siya. At ayon sa mga nakaligtas, matangos ang ilong niya, malit ang bibig, may nunal sa mukha, at laging may takip ang mga mata tuwing umaatake. Talagang misteryoso. Parang ganito ba? Ginoong Lou, ang galing niyo po. Pero ayaw sa coriander din ako eh. Mahirap kumilos laban sa mga taong katulad kong ayaw sa coriander. Ginoong Lou, sabi ng kaibigan kong si Shen, kung payag kayong tapusin ang ayaw sa coriander na ito, handa siyang magbayad ng $100 milyong. President Joe, tingnan mo nga naman ang nangyari. Simula ngayong araw, kung sino man ang maging ayaw sa coriander, siya na ang mortal na kaaway ng aking Lou. Sige po, sige po. Ayon sa impormasyon ni Zukian, si ayaw sa coriander ay nagtatago sa karamihan at nagpapanggap bilang normal na tao. Pasensya na po, pasensya na, paparating na po si kaibigan, nandyan na po, parating na. Napaliit ko na ang search area dito sa zone ng Jiangsu. Pag nakaharap ko siya, mahuhuli ko siya agad. Kaninong delivery ito?
Ang huling apat na numero ay 2, 3, 8. Kaninong delivery ba ito? Dahil walang kukuha, iiwan ko na lang dito. Pagkakita ko sa takip na ito sa mata, akala ko siya na yung hindi kumakain ng cilantro. Sayang, wala siyang nunal doon. Lulian? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Ang arts exam na ito, para sa ating lahat, ay napaka-importante. Itong delivery rider na ito ay dating kaklase ni teacher. Noong araw, siya ang nasa klase natin na kinaiinggitan ng lahat bilang isang matalinong estudyante. Sayang, at noong arts exam, hindi niya kinaya ang pressure at napunta sa direksyong kabaligtaran ng dapat niyang tiningnan. Gawin niyo siyang halimbawa at huwag na huwag siyang tutularan. Sino ba talaga siya? Halos tugma lahat ng sinabi niya. Pero ang paghinto ko sa pag-aaral noon ay hindi dahil sa pressure, kundi dahil kinuha ako ng guro ko at 10 taon akong nasa ibang bansa. Ngayon, ang mga estudyanteng kukuha ng arts exam ay nagde-deliver na lang ng pagkain. Ang lungkot naman ang kinahantungan niya. Baka nahihiya siyang pumasok dito. Tuck, Hindi mo na ba ako naaalala? kilala ba kita? O baka ito ay bagong estilo ng panliligaw? Hahaha, tumahimik kayo. Ayusin niyo ang disiplina sa klase. Teacher, yung delivery rider kanina, parang may nalaglag siyang gamit. Wow! Napakaganda ng pagkakadrawing nito. Ang ganda ng gawa niya. Itong drawing na ito, kamukha ni Teacher Shen, di ba? Nagsisinungaling siya sa'yo dahil hinding-hindi kanya kinalimutan. Anong pinagsasasabi niyo? Bumalik kayo sa mga upuan niyo. At ituloy niyo ang pagguhit. Mula nang makita ko yung art teacher kaninang umaga, sa school na to, nakalimang beses na akong pabalik-balik. Sino ba ang nananadyang paglaruan ako? Naka-full insurance ka ba? Binangga mo ako, kaya mo bang magbayad? Ikaw pala to, ikaw pala ang sadyang tumatawag sa akin. Ang dating sikat na tao sa school, ngayon ay nauwi na sa pagde-deliver ng pagkain. Kaya pala doon sa klase, hindi mo ako kayang kilalanin dahil ba natatakot kang mapahiya? Ang tagal na nating graduate, hindi ko na talaga matandaan. Mayroon ka bang katangiyang espesyal? Hindi mo matandaan? Kung ganoon, paano mo ipapaliwanag ito? Ikaw pala ang nagnakaw ng drawing ko. Sabi ko na nga ba, kaya pala hindi ko na mahanap. Bakit? Gusto mo bang pag-aralan ang galing ko sa pagguhit? Anong ninakaw na drawing ang sinasabi mo? Hindi ba't ako ang nasa drawing na yan? Huwag ka nang gumawa ng rason. Ikaw ba yan? Nag-aasum ka lang. Alam mo ba kung ikaw talaga ang nasa drawing na yan? Ang tindi ng magiging epekto nito? Hindi ko alam. Pero ang alam ko, ang lahat ng kaklaseng pinag-initan mo noon ay minalas ng husto. Inaamin ko, nung nag-aaral pa ako, medyo may pagka makulit lang ako. Pero ang mga binubuli ko noon ay yung mga siga sa labas at ang mga kung sino-sinong standby. Tsaka isa pa, hindi talaga kita kilala. Sa lahat ng mga ginawa mo sa akin na kalokohan noon, hindi mo talaga kayang aminin? Ano nga aminin ko? Inaamin ko lang. Yung noong nag-aaral pa ako, ilang taon na ang nakakalipas para sa bagay na yon, sigurado ka bang hindi ka lang nagkakamali? Huwag na tayong mag-usap ng walang kwenta. Nasira ang e-bike ko, magbayad ka.
Sapat na to para makabili ng bago. Kung hindi ka kontento, pwede kang tumawag ng 911. Sa tingin mo ba dahil may pera ka ay mapapahiya mo na ako? Baliw na babae. Sana ay hindi ko na maalala kung sino ka. Miss Chen, andito na ako sa baba. Sana huwag mo akong bigyan ng bad rating, okay? Pakiusap, huwag mo akong bigyan ng bad rating. Malapit na ako, malapit na. Pre, buksan mo naman ang pinto. Papasukin mo kami. Policy po ng kumpanya, bawal ang delivery sa loob ng apartment building. Tawagan niyo na lang sila at sabihan ng mga residente na bumaba para kunin ang order nila. Nagmamadali po kami, kuya. Sino ang may alam kung kailan pababa ang residente? Oo nga, anong magagawa kung may bad rating? Ikaw ba ang magbabayad kapag nakaltasan kami? Liangzi, Bawal pumasok, talagang bawal pumasok. Gawin niyo na ang gusto niyo. Ilang libong dolyar lang ang sahod mo buwan-buwan. Bakit kailangang magpakabayani? pagbuksan mo naman ako. Ano ka ba? Bingi ka ba at hindi ka nakakarinig? Kuya Lian, Liangzi, matagal na tayong hindi nagkita. Liangzi, Kuya Lian, si Kuya Lian ka nga. Kuya Lian, alam mo bang wala ka? Nung nakalipas na 10 taon ay napakahirap para sa akin? Kuya Lian, saan ka ba nagpunta ng mahigit 10 taon? Bakit hindi kita makontakt? Nandun ka ba sa loob? Napiit ka ba sa bilangguan? hindi naman. Pero halos ganun na rin. Ah, nakuha ko. Wala yon, hindi na mahalaga. Naalala ko noong araw, ang tropa natin noon ay talagang kinatatakutan at makapangyarihan. Kuya Lian, kailan mo muling sasamasamahin ang tropa para lumaban uli? Ay oo nga pala. Bakit parang nagde-delivery ka na lang ngayon? Pag-usapan na lang natin sa susunod. Mag-overtime na ang order ko? Baka pwedeng pagbigyan mo na ako. Pogi. Sige, ako na mismo ang magbubukas. Kuya Lian, add kita sa WeChat pagkatapos mo sa delivery mo? Libre kita ng beer? Pre, Halika. Ako na mag-i-scan. At ako dapat ang manglilibre. Salamat sa tulong mo. Pre. Walang anuman. maliit na bagay. Ako ang may hawak sa area na ito. Ako na ang bahala rito. Hanep pre, lalo kang naging pogi ah. Pasok ka na, tapos kaliwa ka doon. Uy, siya ba yun? Sandali. Pareho lang kaming delivery boy, bakit siya pwedeng pumasok? Dahil boss ko siya. Noong araw, sa 4 na pangunahing kalsada rito, hindi mo ba itinanong kung sino ang pinuno namin? Pwe, kay malas naman. Hoy, Nandito na tayo? Teka lang, dagilid niyo siya sa lupa at ating mga kapatid. Turuan natin siya ng leksyon. Tara, sino po ang hinahanap nyo? yung kaninang walang hiyang delivery boy na yon, saang floor siya nagpunta? Napakaraming nagde-delivery dito. Alin doon ang tinutukoy nyo? Huwag kang humarang sa daan, tabi. Policy po ng kumpanya, kailangan nyo munang tawagan ng residente bago kayo makapasok. Tawagan yung mukha niyo. Anong pinagsasabi niyo diyan? Mga bata, lusob. Paalala, walang wansuy. Hello, delivery po. Ako. Nasa banyo pa ako at naliligo. Pakipasok na lang po sa loob. Natatakot kasi akong manakaw iyan. Grabe ang dumi rito. Humanap ka na lang ng bakanting space para ilapag iyan. Isa kang dalaga, pero hinahayaan mo lang pumasok ang kung sino-sino? Hindi ka ba natatakot para sa kaligtasan mo? Sa dumi at gulo ng lugar kong ito, kahit aso ay ayaw pumasok dito. Ikaw ang unang taong nag-alala kung ligtas ba ako. Paalala lang naman. Maraming masasamang tao ngayon, kaya dapat ay mag-ingat ka. Inilapag ko na sa mesa. Hala, kuya, na-spray ng paa ko. Wala pa akong suot na damit. Pwedeng pumasok ka at tulungan ako? Na-spray ng paa mo? Kuya, na-spray ng paa ko. Ang sakit. Pwedeng pumasok ka rito para tulungan ako? Anong nangyari, Liangzi? Kuya Lian, maraming taong naghahanap sa iyo sa labas at lahat sila ay may hawak na sandata. Hindi ko sila mapigilan, kaya tumakas ka na. Tumawag ka ng 911. Liangzi, hintayin mo ako.
Akala ko ay isa na namang baliw na gustong magpakamatay. Walang silantro pasado. Ang bango talaga. Alam ko na po, boss. Pupunta ako bukas para tapusin si Shen Jinghua. Nitong mga nakaraang araw ay masama ang pakiramdam ko. Ganito naman talaga kaming mga babae. May mga araw na ganito buwan-buwan. Mag-intindi ka naman. Ano ba iyan? Bakit ka nabugbog ng ganyan? Kuya Lian, bakit pumunta ka pa? Masyado silang marami. Kuya Lian, heto. Ito ang susi sa likod na pinto ng subdivision. Mauna ka na. Bilisan mo. Magkakilala ba tayo? Ano ba ang gusto nyo? Hayop ka. Akala mo ba ay ang mga kasamaang ginawa mo noon ay mababaliwala na lang? Ngayong nagkita tayo, oras na para magbayad ka. Yung mga ginawa mo sa akin noong nakaraan, talaga bang hindi mo aaminin? Galing pala ito sa babaeng nagkamali ng pagkakilala sa akin. Hoy, Kuya Lian, umalis ka na. Matatanda na tayo. Huwag mo na kaming isabay sa pakikipagtalo sa mga batang ito. Para sa akin naman, wala naman akong naituring na tagumpay sa buhay ko. Hanggang dito na lang ako. Pero iba ka, tsaka ang pagprotekta sa subdivision ay talagang tungkulin ko bilang isang security guard. Ang papasukin sila ay isa ng malaking pagkakamali sa trabaho ko. Kaya, hayaang ako na ang managot sa lahat ng ito. Kuya Lian, bakit hindi ka na nagsasalita? Ganoon ka ba nabilib at naiyak sa akin ng sobra? Kuya Lian, ang bagsik mo pa rin, tulad pa rin noong unang panahon. Hoy, huwag ka namang manakit ng mukha. Kuya Lian, mga estudyante pala ito. Alam ko namang siyang nagpapadala rito sa mga estudyanteng ito. Bibigyan kita ng 3 segundo. Patawag mo dito ang babaeng nag-utos sa iyo. Dumating ka? Aray, ang siko ko. Sinasabi ko sa iyo, noong huli mo akong binunggo, hindi pa kita pinagbabayad noon, tapos ngayon ay nagpadala ka pa ng mga tao para saktan ako? Ano bang gusto mong mangyari? Akala mo ba madali akong apihin? Paano mo nalaman ang numero ng cellphone ko? At saka, kailan ko nag-utos na saktan ka? At nagmaang-maangan ka pa? Tingnan mo, ang ginawa mo sa kaibigan ko, dati siyang si Jiangzu na pogi, tingnan mo siya ngayon. Sabihin mo, paano natin ito lulutasin? Uulitin ko sa iyo, hindi ako nag-utos sa kahit sino na saktan ka. Isa akong teacher sa high school. Akala mo ba lahat ng tao ay katulad mo, nagagawa ng ganoong kababaw na bagay? Kuya Lian, kakilala mo ang magandang teacher na iyan? Hindi ko siya kami makikilala. magkakilala, kahit sa kabilang buhay. Ayaw mo lang aminin na ikaw ang nag-utos sa kanila, di ba? Hindi ko ginawa iyon, kaya bakit ko aaminin? Marami kang nagawang kasamaan noon, hindi mo na alam kung ilang tao na ang kinalaban mo. Normal lang na resbakan kanila. Sandali lang, bakit naman ganyan ka magsalita? Simula bata ay kasama ko na si Kuya Lian at hinding-hindi siya mananakit ng babae. Lulian, tirik na tirik ang araw. Mabuti pang maghanap ka ng matinumong gagawin. At huwag mo na akong tatawagan kailanman. Ang mga pagkakamali mo noon ay hinding-hindi mo na mababayaran. Kuya Lian, tunay tayong lalaki. Dapat nating panagutan ang ginawa natin. Ano ba ang ginawa mo sa kaniya noon? Hindi ko nga siya kilala. Anong sinasabi mong ginawa ko? Ginawa ko. Sige na, ilabas nyo ang kinalaban ninyo. Chuyay, anong nangyari rito? Ate, Ang kapatid mo ang nagbigay sa akin ng cellphone number mo. Inutusan mo siyang saktan ako, pero ang kaibigan ko ang nadamay. pinilit niya ako. Chuye, kailan kita inutusang saktan siya? Wala kang pruweba. Nasaan ang ebidensya mo? Liangzi,
Ang footage sa phone ko ay malinaw pa sa sikat ng araw. Bakit mo nagawa ang ganitong bagay? Sino ang nag-utos sa iyo nito? Ate, wala akong ginagawang mali. Ganoon ang ginawa niya sa iyo noon. Bagay lang iyan sa kaniya. Kaya lang hindi ko inakala na ganoon siya kalakas. Nababaliw ka na ba? Ang utos ko sa iyo ay mag-aral ng mabuti. Gusto mo ring tularan sila makikipag-away at mapapasok sa gulo, tapos ay matatanggal sa eskwelahan? Ate, ako ang may gawa. Ako ang mananagot. Huwag mo na akong pakialaman. Tungkol naman sa kaniya, gawin na niya ang gusto niyang gawin. Grabe, ang tigas mo rin ha. Kapag tumawag ako sa 911, siguradong sira ang kinabukasan ng kapatid mo, di ba? Kapag tumawag ako ng pulis, masisira ang buhay ng kapatid mo. Magsumbong ka. Gusto mong gawin ulit yung katulad noong panahon nating nag-aaral pa. Kung tatakutin mo ako, edi bahala ka. Ang kapatid mo ang sumugod sa mga kasama ko, tapos sasabihin mo tinatakot kita? Tara, uwi na. Alis na. Sinong nag-utos sa inyong makipag-away? Yukang, Xiao Shuang, Zheng Sheng, bakit nandito kayong lahat? Tinawag mo ba sila? Ano? Ang bawat isa sa kanila ay mga estudyante mo, di ba? Kapag tumawag ako sa mga pulis, ang paaralan at ang mga magulang nila, gaano kaya sila madidismaya? Dapat ay sumama na lang kayo sa amin maging security o mag-delivery. Kayong lahat, masyadong sumusobra na kayo. Napakabait nyo sa school. Pakitang tao lang pala yon. Sinong nag-utos sa inyong samahan si Shen Chuye sa pakikipag-away? Teacher Shen, kusa po ang ginawa namin. Gusto lang po naming ipagtanggol ang inyong karangalan. Hindi ko kayo inutusang gawin yan. Halik kayo rito. Humingi kayo ng tawad kay Uncle. Si kuya po dapat? Bilis na. Parang hindi sila nakikinig ha? Baka sa susunod, gumawa na naman sila ng gulo. Sige, sa istasyon na lang tayo magkita. Sandali. Maraming ginagawa sa school. Pauwiin mo na muna sila ngayon at bibigyan kita ng paliwanag bukas. Sige, magkita na lang tayo bukas. Siguraduhin nating malinaw ang lahat bukas. Bantayan mong maigi ang kapatid mo? Pero, umuwi na kayo at gumawa ng isang sulat ng pagsisisi. teka ate, ito namang, ano? Sandali lang. Sakay na. Hindi mo ba nakikitang busy ako? Tatantusin ko lang ang mga order ko? Wag muna. Mag-usap muna tayo. Magkano ba ang kinikita mo sa isang araw? Ako na ang magbabayad niyan. Sa tingin mo, kailangan ko ang pera mo? May prinsipyo ako sa trabaho. Pag-usapan natin yung nangyari kahapon. Kung kailangang mag-delivery, ihahatid na kita gamit ang kotse ko. Anong ibig mong sabihin? Pasasakayin mo ako sa kotse mo? Kung gusto mong makipag-usap, patunayan mong seryoso ka, bahala ka kung sasakay ka o hindi. Kung ayaw mo, aalis na ako. Hintay lang. Tungkol sa nangyari kahapon, paano mo babalak pag-usapan iyan? Ayokong masangkot ang kapatid ko at ang kaklase niya sa kahit anong kaso dahil kapag nalaman ito ng eskwelahan, maaari silang mapatalsik. Hindi ba mas mabuti iyon? Magtrabaho bilang guwardiya o tagahatid ng pagkain para mas mabilis ang pag-asenso nila. Hindi naman lahat ng tao ay katulad mo ang ambisyon sa buhay. Sabihin mo na kung magkano ang gusto mong pera, huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Anong ginagawa mo? Nandito na ako sa lokasyon ng ide-deliver ko. Tungkol naman sa bayad, mag-usap na lang tayo kapag maayos na ang trato mo sa akin. Pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon, inaasahan niya pa rin na magiging mabuti ako sa kanya? Shen Jinghua, isang guro ng sining sa high school. May pabuya na $100 milyong. Napakalaking halaga niyan.
Mas mataas pa iyan kaysa sa mga dayuhang politiko. Hihinto na ako sa trabahong ito pagkatapos nito. At pagdating ng panahon, bibili ako ng chicken rice at itatapon ko lang ito. Bibili uli ako at itatapon ko lang uli. Sinong nagsabing pwede kang pumasok? Nakapag-deliver na ako rito noon. Sabi mo, iwan ko na lang sa loob kaya akala ko ganoon din ngayon. Ikaw na naman ba ang magde-deliver, kuya? Nagmamadali ka ng lumabas pero nag-order ka pa ng pagkain. Bakit hindi mo na lang kinansela at kumain sa labas? Kapag kinansel ako ito, mababawasan ang kikitain mo, di ba? Hindi ko kayang gawin iyon. Napakabait mo naman pala. May dala ka pang maleta. Saan ka pupunta? Papunta ako sa trabaho. Hulaan mo kung ano ang trabaho ko. Mukha kang isang masamang tao. Ang galing ko magtago, pero nalaman mo pa rin? Baka naman. Nagpapanggap ka lang na delivery man pero isa ka palang undercover? Nahuli mo rin ako. Hahaha. O siya, aalis na ako. Nakakaaliw ka pala. Kung ikaw uli ang magde-deliver sa susunod, bibigyan kita ng magandang rating. Wag. Paiba-iba ako ng lugar na pinupuntahan. Bakit? Kung palagi ako magde-deliver sa iisang tao, madaling mabibisto ang undercover status ko. Sige, itatago ng isang gaya ko ang sikreto mo. Ililibre kita ng chicken rice sa susunod. Hindi ako kumakain ng coriander. Kaibigan, ako rin. Alis na ako. Ang gulo ng kwarto, may dalang maleta sa pag-alis, pero babalik agad para kumain ng delivery? Siguro siya ay may ganong klaseng trabaho? Kahit umaga ay kumakayod siya, hindi talaga madali ang buhay. Ang kotse ni Shen Jinghua, napakalapit lang pala sa akin. Makukuha ko na ang pabuya ngayong araw. Tapusin na ito. Nakapag-isip ka na ba? Sa ginawa sa estudyante mo at sa mga kaibigan mo, anong gusto mong bayad? Bakit ka nagmamadali? Sa tingin ko, walang kinalaman ng pera dito. Nararamdaman kong ang pagkatao ko ay minaliit. Ikaw pa ang minaliit? Ano ba talaga ang gusto mo? Sira ulo yata ang babaeng ito. Siya na nga itong nakikisuyo. Siya pa itong mayabang. Kung ayaw mo ng pera, huwag mong sabihing, ako ang gusto mo. Masyado siyang bilib sa sarili. Bakit? Pwede ba kitang makuha? Hindi ko akalaing magiging ganito ka na ngayon. Sige, ngayong gabi na. Ihatid mo ako sa sasakyan ko. Mamaya ay ibibigay ko sa iyo ang lokasyon ng hotel. May nakabook na agad na hotel? Baka naman pagkatapos. Nang gagawin natin? Baliktarin mo pa ako? Ang pangit ng pananalita mo. Akala mo ba lahat ay kasing walang hiya mo? Ihatid mo na ako. Wala akong oras. Mag-taxi ka na lang pauwi. Ibalik mo sa akin ang helmet ko. Nasa loob ng sasakyan ng phone ko. Ihatid mo na ako doon. Magkano ba ang sahod mo sa isang araw? Babayaran kita. Sige na, 20,000 dolyar. Halika na. Baliw ka ba? Bagalan mo naman ang takbo. Ang lamig. Sana ay si Shen Jinghua, wag na akong paghintayin ng matagal. Lalamig na ang chicken rice mamaya. Nasa destinasyon na tayo. I-transfer mo na ang pera.
I-add mo ako sa WeChat. Kailangan ba talaga i-add? Hindi ba pwedeng direktang i-transfer na lang? Hindi ba't? Gusto mo ako? Isesend ko sa'yo ang lokasyon ng hotel mamayang gabi. Paano ko iyon magagawa kung hindi kita i-add? Teka, seryoso ka ba talaga? Sige na, i-scan na kita. Lagyan mo ng note. Shen Jinghua. Wala talaga akong maalalang pangalan na ganyan. Hindi kaya profesional ka na manloloko para sa pera? Pera ba ang habol ko sa'yo? O ang itsura mo? Bakit may kasama kang isang delivery man? Hay, kaawa-awang bata. Shen Jinghua. Paalam. Ano bang ginagawa mo? Oh, may magaling pala rito. Kung ganoon, subukan natin ang shotgun. Ano sa tingin mo? Magtago ka sa likod ko. Aba, may galing pala ito. Kapag tumagal pa tayo rito, paniguradong dito na tayo mabubuko. Bakit ka ba ganyan kung makakilos? Muntik na tayo doon. May kriminal na nag-aabang sa iyo. Nag-aabang? Paano nalaman ng masamang tao na nandito ako? Mukhang sa kotse ay may nakalagay na tracker. Mag-taxi ka na pauwi. Hoy, saan ka pupunta? Ayos lang ako. Nasaktan ko ang kriminal na iyon. Hindi pa iyon nakakalayo. Hahanapin ko siya. Ang Shen Jinghua na ito. Sa tabi niya ay may napakahusay na bodyguard. Sa susunod na araw, kayong dalawa ay tatapusin ko rin. Aba, nandito ka na naman. Mapaglaro nga ang tadhana. Tadhana nga naman. Hanggang dito ay may na-deliver na pagkain. Oo nga. Ikaw pala ay isang Christmas beauty? Nandito ka rin ba para mag-deliver? Gaya nga ng inaasahan, nasa ganoon kang trabaho, bata mo pa naman. Nakakaawa ka naman. Anong kailangan kong i-deliver? Wala lang. May late na ang delivery ko. Sa susunod na lang tayo mag-usap. Yung kriminal kanina, siguradong nagtatago dito? Pero, bakit kaya niya binabalak na saktan si Shen Jinghua? Gumagamit ng token sa laro bilang armas. Mahilig sa video games. Bakit ko ba pinapakialaman yan? Wala naman akong kikitain sa pagtulong kay Shen Jinghua. Kailangang mahanap ko siya agad dahil kapag naunahan niya ako at ang anak ng kliyente ay nagkaroon ng aksidente, mawawalan ako ng malaking kita. Hilton Hotel, 888. Bibigyan lang kita ng 3 oras. Hello, Lauzo. Kumusta ang anak ng kliyente natin? Ligtas ba siya? Hindi siya gaanong ligtas. Nalagay na siya sa panganib. Pero mabuti at walang masamang nangyari. Ginoong Lu, pwede mo bang pakiusapan dahil sa pagkakaibigan natin? Nabantayan siya? Ano ang pangalan niya? Ang pangalan niya ay... May sakit ba sa utak ang babaeng ito? Tumatawag sa ganitong oras?
Yung pangalan niya, narinig mo ba? Hindi, pakisabi ulit. Ang pangalan niya ay... Lao Joe, maghintay ka muna sandali. Seryoso ba? May problema ka ba sa isip? Baliw ka ba? Wala kang tigil sa pagtawag? Napakaligaw mo. Ikaw naman ang gumawa ng kondisyon. Ngayon nagsisisi ka sa pakikipagtulungan mo? O baka naman, mayroon kang ibang problema. Gusto ng isip mo, pero hindi kaya ng katawan mo. Huwag ka munang tumawag. Kakausapin kita mamaya. Sandali ate, saan ka pupunta, ate? Sino iyan? Ako po ito, si Zhang Yue po. Huy! Zhong Yue. Tagal nating hindi nagkita? May kailangan ka ba sa akin? Akala ko lumipat ka na ng bahay. Hindi ka pala lumipat? Delivery driver ka na ba ngayon? Oo. Mahina ang kita. Nagtitiyaga na muna ako. Pumasok ka na lang sa kumpanya ko. Dati ko pa sinasabi sa iyo na kaya kitang buhayin. Bubuhayin mo ako? Nagtayo ako ng isang jewelry company. May mahigit 3,000 tao sa ilalim ko. Bibigyan kita ng madaling trabaho. At kahit magkanong sahod ay pwede mong ilagay. Tumigil ka nga. Noong nag-aaral pa tayo, palagi kang nagdedesisyon mag-isa. Nag-girlfriend kita, kaya tuloy naging sentro ako ng mga usap-usapan. Tapos ngayon ay magtatrabaho ako sa kumpanya mo? Hindi ba't pagtatawanan lang ulit ako? Pagkatawanan? Ang lalaking mahal mo ay dapat inaalagaan. Bakit? Kapag ang babae ang nagtatrabaho para sa pamilya, dapat na bang pagtawanan? Ito ang regalo ko sa iyo. Ako mismo ang gumawa niyan. Binigyan mo ako noon ng napakaraming problema, kaya nararapat lang natanggapin ko itong kwintas. Kung ganoon, Hindi pwedeng maging tayo. hanggang ngayon talaga ay mahirap ka pa ring makuha. Bakit? May partner ka na ba? Hindi ba pwedeng dagdagan mo ako? Hindi sumasagot sa message, hindi sumasagot sa tawag. Takot ka ba na lolokohin kita dyan sa Hilton? Nandito na ako sa kama mo, siguro naman kampante ka na. Sino siya? Pasensya na. Hindi ko alam na may iba ka palang ka-date. Aalis na ako. Hindi ko siya pinapunta rito. Paano mo nalaman ang address ng bahay ko? Sikat na sikat ka noon at hindi ka naman lumipat. Nagtatantya lang ako sa isang kaklase. Mahirap ba iyon? Ibalik mo sa akin iyan. Hindi ko siya kilala, maniniwala ka ba? Mukhang hinayaan ko na magkaroon siya ng maling hinala. Pasensya na ha, naabala ko pa ang gagawin ninyo. Sanay na ako. Hindi ba't lagi ka rin namang nagkakamali ng hinala sa akin? Pareho lang kayong dalawa. Para sa akin, walang puwang ang maling hinala. Mukhang pamilyar siya. Dati ba siyang estudyante sa school natin? Hindi ba't kilala mo ako ng mabuti? Hindi mo ba siya kilala? Dati mong girlfriend, si Zhong Yue. Siya nga, si Zhong Yue. Pero hindi ko siya dating girlfriend. Ang ganitong bagay ay hindi na kailangang itanggi. Kung hindi mo siya dating girlfriend, baka ex-girlfriend mo siya. Bakit kapag nagsasabi ako ng totoo ay walang naniniwala? Nandito ako para sa seryosong bagay. Kinausap ko na ang mga magulang ng estudyante, pumayag silang magbigay ng 50,000 dolyar. Mas sulit ito kaysa makasama ako, pag-isipan mo. Tungkol pala sa pera ang sadya mo? Akala ko talaga ay nandito ka para samahan ako sa kwarto. Para sa isang taong katulad mo, kung hindi ko sasabihin iyon, gugustuhin mo ba akong makita? Hindi na maliit ang 50,000 dolyar. Sa tingin mo gaano karaming deliveries ang kailangan mong gawin para lang maipon ang halagang iyan? Sa edad mong iyan, wag puro katawan ang unahin mo, gamitin mo rin ang utak mo. Kunin ninyo ang babaeng ito na si Shen Jinghua. Sinundan ka hanggang dito sa bahay ko? Bulgar na ang lokasyon mo? Talagang binibigyan mo ako ng sakit ng ulo. Pasensya na, baka kaya nila ito ginagawa ay dahil sa background ng pamilya ko. Tumawag ka ng 911, aatubalahin ko sila sandali.
Ako si Shen Jinghua. Ano man ang kailangan ninyo ay maaari ninyong sabihin. Huwag na ninyong idamay ang inosenteng tao. Aba, ikaw pala si Shen Jinghua. Maganda ka nga. Sumama ka na sa amin. Lulian, bakit ka nandito? Wala kang kinalaman dito. Isang delivery guy lang pala at gusto mo pang magpakitang gilas ano? Pumasok ka na sa loob, kumuha ka ng lubid at tulungan kaming itali, si Shen Jinghua. Pagkatapos ay lumuhod ka sa tabi. Dahil kung hindi, baka gusto mong sipain ko ang ulo mo na parang bola. Akala mo naman kung sino ka. Sino ka ba sa akala mo? Lulian, Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Siya ang dating numero 1 mercenary ng Central Asia, si Lord Hu. Ang mga taong naparusahan niya ay mas marami pa kaysa sa mga taong nakilala mo. Dahil sa sinabi mong iyon, wala akong dahilan para hindi pilayin ang mga binti mo. si Lord Hu? Ang pinuno ng Black Tiger Gang sa Jiangsu na si Chen Heihu. Mukhang narinig mo na ang pangalan ng boss namin. Ang Black Tiger Gang? Ang Black Tiger Gang ang pinakamalaking organisasyon sa underworld ng Jiangzhou. At ang nasa harap natin ngayon ay ang boss nilang si Chen Heihu. Malaking gulo ito. Humanap ka ng tiempo at umalis ka na, huwag mo na siyang subukang kalabanin pa. Si Little Hu lang pala ito. Ang boss ng Black Tiger Gang. Mukhang naging big time ka na ngayon ha? Noong nasa Middle East pa ako, tanging ang lalaking may codename na Purgatorio ang tumatawag sa akin yan. Posible bang siya si Instructor Lu? Si Instructor Lu nga. Sino ka ba sa tingin mo? Ang lakas ng loob mong tawagin ang pangalan ng boss namin. Gusto mo na bang mawala sa mundong ito? Lulian, bakit ganyan ka kung magsalita at walang preno? Boss sila ng Black Tiger Gang. Akala mo ba ay parang estudyante ka pa rin noong araw na pwedeng makipagbiruan? Little Hu, noong pinarusahan kita ng military stance noon, kulang pa ba iyon? Lumipas lang ang ilang taon, nagawa mo na akong harapin ng ganyan, na parang kung sino ka na. Buisit, ano bang sinasabi mo? Dudurogin kita. Talaga bang hindi mo maititikom ang bibig mo? Manahimik ka. Layas, lahat kayo. Hindi ko alam na narito pala kayo. Patawad po at hindi ko kayo nakilala agad. Kung alam ko lang na nandito kayo sa Jiangzhou, sana ay sinabihan nyo man lang ang abang lingkod nyo. Ano man ang gagawin ko? Kailangan pa ba kitang abisuhan? Opo, tama po kayo. May apoy ka ba? Meron po. Ano po? Naiintindihan ko na po, hindi ko na po kayo iistorbohin. Aalis na po muna ako. Nagsasagawa si Instructor Lu ng isang sikretong misyon. Ano pa ba ang dapat kong itanong? Tayo na. Alis na tayo. Kanina tinawag ka ng boss ng Black Tiger Gang na instructor? Yun ba? Huminto kasi ako sa pag-aaral noon at nagpalaboy-laboy sa ibang bansa ng ilang taon. Nakasama ko ang Chen Heihu na iyon bilang kapwa sundalo noon. Ngayon, boss na siya habang ako ay nagde-deliver pa rin ng pagkain. Mabuti na rin ang pagde-deliver ng pagkain. Ang mga taong nagbubuwis ng buhay sa panganib at gumagawa ng mga iligal na gawain ay hindi dapat kainggitan. Ang pagiging masipag at pagtatrabaho ng marangal, iyon ang tamang landas. Noon, hindi ganyan ang sinasabi mo. Ganoon ka pa rin katulad ng dati. Gustong-gusto mong nagpapasikat. Nagkataon lang nakakilala mo ang nakatapat mo ngayon. Pero paano sa susunod? Humanap ka na lang kaya ng mas stable na trabaho. Tungkol naman sa pambayad sa estudyante, pag-isipan mo rin sana iyon. Para sa akin, kaya ko pang dagdagan ng konti ang ibibigay ko sa iyo. Higit pa sa pambayad na iyan, mas curious ako kung ano ba talaga ang nagawa ko sa iyo noong mga panahong iyon. Teacher Shen, pwede bang sabihin mo na? Hindi na mahalaga iyon. Sa totoo lang, nakakahiya na ring pag-usapan. Pero magkaiba ang mga usaping ito. Para sa nangyari ngayong araw, babayaran kita para sa tulong mo. Salamat. Babayaran mo ako? Galing sa isang teacher sa high school, ang lakas naman ng loob mo. Ate, nakita ko kanina ang grupong iyon na tumatakbo palabas. Para sa iyo ba sila? Bakit ayaw mong isama ako? Masyado kang padalos-dalos. Hindi mabuting magkita kayo. Hindi ate. Noon ay nagsulat ka kay Lulian ng napakaraming love letters, imbis na magpasalamat, hindi niya ito pinansin. Pagkatapos ay gito pa ang ginawa niya sa iyo. Bakit nakikipag-ugnayan ka pa sa kanya? Sandali, huwag mong sabihin, mahal mo pa rin siya? Nararamdaman ko lang na panghihinayang ang nararapat sa kanya. Panghihinayang? Ang daming taon mo nang walang karelasyon,
Dahil lang ba nanghihinayang ka sa kanya? Tingnan mo. Ang ganda ng pagkakadrawing niya sa akin. Kung hindi lang siya tumigil sa pag-aaral, siguradong nagkaroon sana siya ng napakagandang kinabukasan. Wala na talagang pag-asa? Hindi na siya mababago? Hello, Lauzo. Ginoong Lu, naging busy ka ba? Hindi po ba ako nakakaabala, sir? Hindi naman, may ilang mga aso lang na tumatahol doon pero balewala lang yon. Siya nga pala, yung anak ng kliyente ko. Ano nga ba ang pangalan niya? Si Shen Jinghua. Ginoong Lu, siya si Shen Jinghua. Ano? Si Shen Jinghua? Kilala mo ba siya? Hindi ba't isa siyang guro sa sining? Bakit naman siya gagambalain ng pinuno ng Black Tiger Gang at ipapapatas sa pinakamagaling na kriminal sa buong mundo? Ang tatay niya ang pinakamayamang tao sa Jiangzhou at siya ang magiging tagapagmana ng Shen's Pharmaceutical. Ang pagiging guro sa sining ay pansamantala lang niyang tungkulin. Grabe, anak pala siya ng pinakamayamang tao. Lauzo? Parang gusto mo talagang pahirapan ang misyon ko ah. Ang mga gwardiya sa paaralan namin ay dapat man lang tapos ng kolehiyo sa kursong pang-e-sport. Ikaw, hindi ka pa nakatapos ng sekundarya. May hirapan akong tanggapin ka. Galing din naman ako sa paaralang ito, kaya ang manatili rito ay para na ring pagtulong sa dati kong paaralan, di ba? Noon, ikaw ang nanguna sa pakikipag-away sa ibang school. Mabuti nga't hindi ka itinuring na kahihiyan ng paaralan. Tapos, pagtulong pa? Sa totoo lang, ipinakilala ako rito ni Ma'am Shen Jinghua sa pamamagitan ni Teacher Shen. Ang ibig mong sabihin ay, si Teacher Shen? Ang tatay niya ang isa sa mga pangunahing stockholder ng paaralan. May panahon ba siya? Para ipakilala ka rito. Darating din siya mamaya. Teacher Shen, sakto ang dating niyo. Sabi ng lalaking ito, ipinakilala niyo raw siya at gusto pa niyang maging guwardiya rito sa paaralan natin. Hindi ba kalokohan iyon? Oo, totoo iyon. Ano? Pero... Lumabas ka muna. Kakausapin ko lang muna si Direktor. Kapag naayos mo na ang trabaho ko, hindi ko na kailangan ng bayad pinsala at ang tungkol sa away ng mga estudyante ay kakalimutan na natin. Alam ko, sana ituparin mo ang iyong sinabi. Elian, yung security guard ng First City High School, balita ko sa GC ng mga guards, ang ganda raw ng mga benepisyo dito, at ang taas ng qualifications, paano mo ba ako naipasok dito? May malakas na backer ang Kuya Lian mo. Kuya Lian, bakit ang galing mo, at ang lawak ng koneksyon mo? Oh, sige na, sige na. Pumunta ka muna sa monitoring room at tignan ang paligid. Maglilibot-libot muna ako. Kung may mangyari, kontakin mo ako agad. Kuya Lian, 8 taon na akong security guard, mula sa pagdidisiplina ng mga pasaway, hanggang sa pagprotekta sa mga estudyante, profesional ako dito. Noong nakaraan sa rooftop, ang masamang taong iyon ay walang iba kundi si Buchi Xiangchai na gumagamit ng mga barya bilang sandata. Halata na ang mga katangian niya. Kapag nakita ko ulit siya, kailangang hulihin na siya. Ang pinakamahalaga ngayon ay bantayan ang Shen Jinghua. Sino ang hinahanap nyo? Bibisitahin ko lang po ang kapatid ko. Narinig ko kasing narito siya sa klase sa gym. May urgent na bilakad ang pamilya namin, kaya kailangan ko siyang pasamahin pa uwi. Ganoon ba? Pero kailangan mo pa ring mag-register? Sino po ang hinahanap nyo? Sa anong klase po siya? Dapat malinaw itong nakasulat lahat. Ay oo, tsaka pati yung ID number nyo po. At phone number. Pakisulat din dito. Hoy, teka! Anong gagawin mo? Medyo nahihilo po ako. Baka po mababa lang ang asukal ko. Hayaan niyo muna po. Hayaan niyo muna akong dito mamahinga saglit. Magiging maayos din po ako. Sige, halika. Dahan-dahan lang po. Maupo ka muna riyan para makapahinga. Igagawa kita ng tubig na may asukal. Kyuye, ginawa ito ni Mama para sa'yo. Huwag kalimutang kumain para lumaki ka agad. Opo ate. Kyuye, tingnan mo dali. Yung lalaking nanakit kay Teacher Shen, andito na sa school natin bilang guard. Alam ko na.
Nangako ako kay ate kaya huwag mo na siyang pansinin. Noong nakaraan, sinaktan niya tayo ng sobra, hindi natin ito pwedeng palampasin. Gantihan natin siya para makabawi tayo. Ayaw ni ate na masangkot ako sa gulo. Nasa school tayo, ano namang magagawa niya sa atin? Maliban na lang, kung gusto niyang mawalan ng trabaho. Tama iyan. Kung hindi niya kayang pangalagaan ang mga estudyante rito, paano siya magiging head guard ng school natin? Sige. Pero mag-ingat ka, huwag mong palalain ang gulo. Ako na ang bahala. Habang si Guro Kin ay nagtuturo doon, hahanap ako ng tiyempo na tamaan siya. Galingan mo ang pag-asinta. Nariyan na siya, maghanap tayo ng pagkakataon. Tumingi kayo. Anong ginagawa niyo rito? Nice shot! Maganda ang pagkakapasa mo. Hoy, ikaw na security guard. Oras na ng klase ngayon. Huwag mong abalahin ang mga estudyante. Nandito ako para magpatrolya. At ang estudyante mo ang umaabala sa trabaho ko. Nagpapatrolya ka rito sa loob ng paaralan? Ano namang panganib ang nandito? Hindi mo masasabi. Sa tabi ni Shen Jinghua, mayroong isang napakagaling na tao. Dapat kang mag-ingat. Inutusan ko ang leader ng Black Tiger Gang para manmanan siya sa bahay nila pero tinanggihan niya agad ang trabaho. Alam ko, isang delivery rider ang taong iyon. Kaso hindi ko masyadong nakita kung ano ang itsura niya. Pero dahil nandito ako ngayon sa loob ng eskwelahan, walang ibang mang-aabala sa akin. Kapag nabigo ka sa ikalawang pagkakataon, mabubuko na ang kinaroroonan mo at hindi na kita hahayaang ituloy ang misyong ito. Ang misyong hindi ko kayang tapusin ay wala ring sinumang makakagawa. Magtiwala lang po kayo sa akin, boss. Bakit siya nandito? Sa security guard na ito, pinapakiusapan kita na pumunta sa labas ng eskwelahan at gawin ng maayos ang trabaho mo. Lulian, kasalukuyang may PE ang mga estudyante at masyado silang malilikot. Baka masaktan ka pa, lumabas ka muna. Teacher Shen, kakilala mo ang guard na ito? Opo, dating kaklase ko po. Dating kaklase pala, kung ganoon ay ayos lang. Pare, mukhang magaling ka sa sports. Gusto mo bang sumali sa amin? Masayang matuto habang naglalaro. Sinasalo lang ang mga tira namin. Ano namang galing yan? Kung matapang ka, makipagkompetensya ka sa Guro Kin namin. Si Guro Kin, siya ang nanguna sa lahat ng sports nung graduation, takbuhan, long jump, basketball. Wala siyang hindi kayang gawin. Matagal na iyon, matanda na ako ngayon. Hindi ko na kaya ang makipagsabayan sa inyong mga kabataan. Naalala ko pa dati noong sports fest sa eskwelahan, lagi kang laging nauuna. Kung nakapagtapos ka lang ng kolehiyo, sana ay PE teacher ka na ngayon, mas maayos iyon kaysa sa pagiging guard. Tingnan mo, ngayon kahit sino ay pwedeng magsalita ng masama sa iyo. Teacher Shen, ang gwapo pala ng kaklase niyo. Huwag na nating pag-usapan ang mga bagay na walang kinalaman sa klase. Pare, kulang pa kami ng isang forward dito. Gusto mo bang sumama at maglaro sandali? Pare, paglalaro ng basketball, hindi ko hilig yan. Aminin mo na lang na takot ka. Hanggang pambubuli lang pala ang kaya mo sa amin. Balita ko ay laging champion ang kapatid ng sports fest. Masyadong kang mapagkumbaba. Subukan mo kayang tumira ng bola? Tama ba ako? Hindi rin ako marunong mag-shoot. Sa totoo lang, ang linya ko dati ay sa sining. Duwag na talaga. Sa sining daw. Ako kaya ang totoong nasa sining. Pare, pansin ko na kanina ka pa nakatingin kay Teacher Shen. May gusto ka ba sa kanya? Lulian, anong nangyari sa'yo? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Umalis ka sa ibabaw ng ate ko. May pumasok na masamang tao sa eskwelahan, wala akong ibang pagpipilian.
Palagi niyang pinoprotektahan si Shen Jinghua. Anong ibig sabihin yan? Bola. Ano ang bagay na ito? Tumutunog ng malakas dito. Teacher Shen, hindi kaya sinasamantala ka niya? May masamang tao sa eskwelahan. Pinoprotektahan niya ako. Masamang tao? Akala mo ba gumagawa tayo ng pelikula? Dito sa loob ng eskwelahan ay magkakaroon ng masamang tao. Mayroon ngang masamang tao. Alagaan ninyong mabuti si Teacher Shen. Liang Zi, may masasamang tao sa school, hindi mo man lang alam. Liang Zi, may pumasok na masasamang tao sa school at hindi mo man lang namalayan. Masasamang tao? May isa lang kaninang buntis na mababa ang asukal, ipinagkuha ko lang siya ng tubig na may asukal. Nandito na siya. Kuya Lian, huwag kang mag-alala. Hindi ako magpapapasok ng kahit sinong estranghero sa paaralan. Ayos ka lang ba? Salamat po. Masarap ba? Liang Zi, takbo na. Liang Zi, Liang Zi. Tara, dadalhin muna kita sa klinik. Kuya Lian, ang sakit? Anong nangyayari? Tatakas ka? Hindi kumakain ng coriander. Saan mo balak pumunta? Ano ang sinabi mo? Hindi kumakain ng coriander? Kumakain ako niyan. Ang daming buntis. May nag-post po sa Xiao Hongshu na may gaganapin daw dito na lecture para sa mga ina. At kapag nakinig sa klase ay may libreng mga itlog. Oo nga po. Pero nasaan na ba siya? Pumasok tayo sa loob at tignan. Tara na po. Itong si hindi kumakain ng coriander pagdating sa after-sale service. Mahusay talaga siyang gumawa. Ngunit, parang kulang pa rin siya sa pag-iingat. Nabulgar na ang kinaroroonan mo at nabigo ka na. Nalaman ko na rin kung sino ang nagbabantay kay Shen Jinghua. At siguradong silang dalawa ay parurusahan ko. Wala nang ikatlong pagkakataon para mapasuko ang lalaking iyan. Marami akong paraan. Hi, nagkita tayong muli. Ikaw na naman. Anong ginagawa mo rito? Doon ako sa eskwelahan sa tabi nagbabantay bilang security guard. Ikaw? Talaga namang araw-araw ay iba ang trabaho mo. Noong nakaraan, delivery man, ngayon naman ay security guard. Baka naman totoo ngang isa kang undercover na pulis? Uy, nagtagpo na naman tayo. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang laking coincidence. Kahit saan ay nagkikita tayo. Baka naman isa ka talagang masamang tao? O baka naman isa kang ngang undercover na pulis? Oo nga pala. Noong nakaraan ay sabi ko ititreat kita ng chicken rice. Gusto mo bang tumuloy muna sa bahay ko? Pababayaan ko ang trabaho ko? Hindi naman yata tama yun. Anong ikinakatakot mo? Wala ka naman ding ginagawa. Isipin mo na lang na nagkakakilala lang tayo. Kumakain ka ba ng coriander? Oo. Ikaw ba? Gusto ko rin yan. Tara. Tara. Sige lang, humanap ka muna ng mauupuan. Ikukuha lang kita ng tubig. Pero mukhang wala namang mauupuan dito.
Kung ganoon ay tumayo ka na lang. Magpapalit lang ako ng damit. Pwede mo ba akong hintayin sandali? Kailangan pa ba iyon? Sa nakikita ko, hindi ka naman mukhang taong mahilig sa kalinisan. Siyempre, nandito ka kasi. Hintayin mo ako sandali. 10 minuto lang. Tapos na akong magpalit. Pwede ka na bang pumasok dito sa kwarto? Oo naman. Pasensya na. Pero ang $100 milyong na pabuya para kay Shen Jinghua, kailangang mapunta sa akin. Pasensya na. Pero kailangan kong kunin ang $100 milyong na pabuya para kay Shen Jinghua. May nag-alok din ng $100 milyong sa ulo mo, kaya kailangan ko rin iyong kunin. Tapos na ang larong bahay-bahayan? Classmate Buchi Xiangkai. Sino ang mag-aakalang ang pangunahing bayarang tagatapos sa mundo? Ay isa lang palang simpleng babaeng hindi lumalabas ng bahay. O sige na. Sumusuko na ako. Medyo mahina rin pala ang pakiramdam mo. Ilang ulit mo na akong nakaharap. Pero hindi mo pa rin ako nakikilala. Mukhang may kakaiba rito sa kwarto mo. Kompleto ang kagamitan mo rito, habang ang ayos naman ng salas mo ay ginagamit mo lang pala para malinlang ang lahat. Paano mo nasisiguro na sa mga oras na ito ay hindi pa rin kita nililinlang? Oh? Tama ka. Tapos na nga ang lahat. Sabay-sabay na tayong mawawala. Hoy, akala mo ba talaga totoong bomba yon? Niloloko lang kita. Tingnan mo, takot ka rin palang mawala ka sa mundo. Alam ko na ang mga sandatang ito ay hindi uubra sa'yo. Pero pareho lang tayong nagtatrabaho para sa pera. Hindi kailangang itaya ang buhay natin, kuya. Tama ka. Hindi natin kailangang magbuwis ng buhay. May nag-aalok ng $100 milyong para tapusin si Shen Jinghua. Kung hindi ka makikialam, hati tayo sa pabuya. Anong say mo? Pero may nagbayad din ng $100 milyong para protektahan ko si Shen Jinghua. Kailangang manatili siyang buhay. Kung ganoon, tatalikuran ko na ang misyon. Tapos, yung pera, maghati na lang tayo. Pasensya na, pero ang isang katulad ko ay walang hilig makipaghati sa pabuya. Kung ganoon, tingnan na lang natin kung sino ang maunang magtagumpay. Ngayon ay araw mo, kaya masusunod ka. Magiging akin ang pera. Tanggapin mo ito bilang kabayaran. Maganda ang pagkakaguhit, pero hindi ito nagkakahalaga ng $100 milyong. Tingin mo ba kamukha ko ito? Kunin mo kung gusto mo. Wow, napaka-interesante mo namang tao. Halo, Lauzo? Ginoong Lu, balita ko nasa eskwelahan po kayo kaninang hapon at may sumubok sumakit sa inyo. Ayos lang po ba kayo? Muntik na akong matapos. Pasensya na po talaga.
Ang ibig kong sabihin muntik nang matapos ay yung lalaking bansag ay ayaw sa Coriander. Ganon po pala. Mukhang nahanap niyo na kung nasaan siya. Nasaan po kayo? Ang tatay ni Shen Jinghua ay gustong personal na magpasalamat sa inyo. Wag na mag-abala. Sabihin mo na lang sa kanya na ipadala na lang ang bayad sa tamang oras. Tingnan mo kung paano mo ginagawa ang trabaho mo sa seguridad. Isang delikadong tao ang hinayaan mong makapasok sa paaralan. Hindi lang ito magdadala ng takot sa mga guro at estudyante, kundi magiging masama rin para sa imahe ng ating eskwelahan at sa mga darating na enrollees. Alam mo ba yon? Opo. Tama po ang lahat ng sinabi niyo, sir. Oh, mukhang napakarami yatang tao rito. May meeting ba kayo? Kumusta, Liang Zi? Ayos ka lang ba? Kuya Lian, ayos lang po ako. At pati rin siya. Isa rin siyang bagong lundang gwardya. Sa nangyaring gulo kanina, may pananagutan din siya. Guro Qin, mga kasamahan, ako ang nag-introduce sa dalawang ito sa inyo. Handa akong harapin ang lahat ng magiging resulta. Teacher Shen, board member ang iyong tatay at prioridad ang seguridad ng lahat. Kaya hindi namin pwedeng hayaang ikaw ang managot. Ang tuso mo rin tumayo ka ng maayos. Sa nangyari ngayong araw, kalahati nito ay pananagutan mo. Mga boss, tungkol po rito kay Kuya Lian, wala po siyang kinalaman dito. Personal ko po itong pagkakamali, naging pabaya po ako. Kung may papagalitan man po kayo, ako na lang po ang pagalitan nyo. Sa ganitong pagkakataon, huwag mo kaming simulan sa mga palusot mo tungkol sa kapabayaan. Ang aming board member, na si Ginoong Shen, ay seryosong-seryoso pagdating sa usaping seguridad. Dahil sa nangyaring ito, kayong dalawa ay pananagutin namin. Hay naku, darating na si Trustee Shen anumang oras mula ngayon kung ang desisyon ay tumawag sa 911 o dumaan sa pribadong parusa. Siya na ang magpapasya. Mga armadong masasamang tao ay hindi kontrolado ng iilang guwardyang tulad nila. Palampasin na natin ito. Kayong lahat, ginagawa niyo ba kaming mga estudyante para sermonan? Parusa pa? Kung ganoon din lang, ayoko na rito. Aalis na ako. Sandali lang, Kuya Lian. Magtiwala ka sa akin. Mga boss, heto po, ibinili ko kayo ng ilang sigarilyo, alak at tsaa. Tungkol naman dito, wala po talagang kinalaman si Kuya Lian, kaya pakiusap. Alang-alang po sa akin, huwag nyo na po. Sana siyang sisantehin. Parang awa nyo na kay Kuya Lian. Huwag mo kaming dumaan sa ganyan. Sinasabi ko sa iyo, malaking problema ito. Hindi lang kayo sisantehin, kundi dapat kayong panagutin sa batas. Liang Zi, kailan ka pa? Ang nagkaganito? Hindi natin dapat tiisin ito, tara na. Kuya Lian, basta't hindi na tayo gagawa ng gulo, makakapagtrabaho tayo rito sa paaralan hanggang sa mag-retire na tayo. Magandang oportunidad ito, tiisin mo na muna. Dahil aminin na natin na tayong dalawa ay hindi na bumabata. Hali, kayong mga Sir Leader, tungkol sa nangyari sa amin ni Kuya Lian ay wala po kaming kinalaman doon. Pakitanggap na po itong regalo namin. Hindi maaari. Dapat nating hintayin ang pagdating ng miyembro ng lupon. Kung ganoon po, pakitulungan naman ako kay Leader. Pakisabi po ng ilang magandang salita. Pakiusap po, pakiusap. Hay nako, ang kulit mo naman. Hindi. Pasensya na po, Leader. Ako po, dumulas lang po sa kamay ko. Pupulutin ko lang po para sa inyo. Liang Zi, bakit kailangan gawin yan? Magkaroon ka naman ng dignidad. Sira-sira na ang mga sapatos na ito. Ngunit nagagawa pa ring magbigay ng regalo gaya ng iba. Napahiya ka, di ba? Haha. Aray, sino? Sino ang umatake sa akin? Ano ba ang pinagsisigawan ninyo rito? Papa, Nandito na ang papa mo! opo. Mahalaga sa papa ko ang usapin tungkol sa aking kaligtasan. Mahirap siyang kausapin. Mamaya ay tutulungan ko kayong mag-isip ng paraan para makausap siya. Ang tatay ni Teacher, Shen. Siya pala iyon. Kilala mo ba siya? Si Shen Shanhe iyon. Nakikita ko lang siya sa balita. Hindi lang siya pandangal na prinsipal ng unang mataas na paaralan. Siya rin ang pinakamayamang tao sa Jiangsu. Ganoon ba? Siya pala. Bilis.
Trustee Shen. Nandito na po kayo. Trustee Shen, dumating na po pala kayo. Tama. Ang nangyari ngayong araw ay naging malaking gulo. Muntik nang mapahamak ang anak ko. Anong nangyari? Muntik na ang anak ko? Anong nangyari? Nako, kasi. Direktor Shen, tungkol po sa nangyari ngayon, dahil po sa 2 guwardiyang ito na naging pabaya, nagpapasok sila ng isang kriminal na nagpanggap na buntis at pinutol pa ang mga CCTV at saka, lalo na ang lulian na ito, inabala pa ang klase ko. Baka naman magkasabwat sila? Opo. Tama po. Guro Kin, ano bang sinasabi nyo? Paano naman sila magiging magkasabwat? Masyadong magaling ang kilos niya, nakakapagtaka talaga. Ang desisyon po sa kanila ay depende na po sa inyo, Trustee Shen. Sabi niya, siya raw si Lulian. Hello? Laoju, sabi ng anak ko, 3 beses na siyang muntik mapahamak at dahil iyon sa pinadala mong magaling na tauhan. Siya nga pala, ano bang pangalan niya? Gusto ko sanang magpasalamat sa kanya. Siya ba? Ang pinakamagaling na mercenary sa mundo. Ang alias niya ay Purgatory. Tungkol naman sa totoong pangalan niya, siya si Lulian. Huwag mo na lang ipakalat ang pangalan niya dahil ayaw niya ng gulo. Shen Shanhe. Sige. Lulian. Naintindihan ko? Naintindihan ko. Sir Trustee Shen, wala po kaming kinalaman dito. Ang 2 ito lang ang naging pabaya. Tama po. Talagang pinanatili ko sila dito para antayin kayo, Trustee Shen, at para kayo na ang humusga sa kanila. Sir Trustee Shen, wala talagang kinalaman ng kaibigan ko dito. Ang kriminal na iyon ang nagpanggap na buntis. Sabi niya ay nahihilo siya, kaya kumuha lang ako ng asukal at tubig. Hindi ko akalain na mangyayari ito pagbalik ko. Tigil, wala nang saysay ang pagpapaliwanag. Isa itong malinaw na pagpapabaya sa tungkulin. Mga wala kayong kwenta. Nakita niya na may low blood sugar ang buntis dahil sa kagustuhang tumulong. Humanap siya ng asukal na may tubig. Mali ba iyon? Ano? Hindi lang siya hindi mali, dapat pa siyang bigyan ng parangal. Lalo na itong si Ginoong Lu. Nabalitaan ko na naging matalas ang pagkapansin niya sa masamang tao at prinotektahan niya ang anak ko para maging ligtas. Malinaw na ito ay nagpapakita ng mahusay na profesionalismo. Pero kayo, ano ang ginagawa niyo? Sa halip ay siya ang pinagbibintangan niyo sa kasalanang hindi niya gawa. Akala niyo ba sa amin ay tanga? Hindi po, hindi. Taon-taon ay nagbibigay ako ng malaking investment sa paaralang ito. Ang kalahati niyan ay napupunta para sa seguridad. Ang trabaho niyo, paano niyo ba ginagawa? Ayusin niyo ang lahat. Opo, sige po. Aayusin po namin agad. Hihigpitan po namin ang seguridad. Tama po. Ang ibig kong sabihin ay, ayusin niyo ang sarili niyo. Ano po, pero... Bakit? Kailangan pa ba na palayasin ko pa kayo? Layas. Kung hindi niyo mamasamain, pumunta tayo sa bahay para mag-usap. Gusto ko kayong pasalamatan. Waer, anong tingin mo? Siyempre, pwede po. Dad, bakit parang ang bait niyo yata kausap na yon? Siyempre naman, dahil si Ginoong Lu. Itong si Ginoong Lu ay napakabuting tao. Trustee Shen, basta't huwag lang tayong masisante, kahit ano okay na. Maraming salamat po. Ngayong araw, talagang naabala ko kayong dalawa. Ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Sa tingin ko, huwag na kayong bumalik sa walang kwentang paaralan na yun. Ibig niyo po bang tanggalin pa rin kami? Hay nako, hindi naman iyan ang ibig kong sabihin. May interes ba kayong magtrabaho para sa akin? Pwede po ba akong magtrabaho rito sa inyo? Siyempre naman, kapatid ka ni Lulian. At isa pa, ang katapangan mo sa paggawa ng tama ay talagang nagpahangga sa akin. Talaga namang may galing ka. Narinig mo ba yon? Sabi ni Richest Man, Shen may galing daw ako? Ang pamilyang Shen namin ay kailangan pa ng isang mayordomo at sakto dahil kailangan namin ng
isang tapat at mabuting tao. Ang gagawin mo lang ay ang mga gawaing bahay. Sana ay ayos lang sa iyo. Maging mayordomo, kahit walang bayad, ayos lang. Ang sweldo mo ay 300,000 dolyar sa isang buwan. Ang card na ito ay naglalaman ng sahod mo para sa isang taon. Sapat na ba ito sa iyo? Isang taong sahod, ibabayad na agad sa akin? Wala man lang trial period? Nagtitiwala kami sa iyo. Ito. Sobra-sobra naman ito, hindi maaari, hindi. Hindi kami mauubusan ng pera sa pamilyang Shen. Sa pagtanggi mong iyan, baka naman tinatanggihan mo na kami? Hinding-hindi po. Sige, sumama ka sa akin. Ipapaliwanag ko sa iyo ang iyong magiging trabaho. Pwede po bang isama ang kapatid kong si Lulian? Mama, ilang beses nalagay sa panganib ang buhay ni Lulian dahil sa akin, kaya nararapat lang siyang tratuhin ng maayos. Kailangan mo pa ba yang sabihin? Kay Ginoong Lu, mayroon akong ibang plano. Tara na. Ginoong Lu, totoo ang sinabi ng anak ko. Dahil sa iyo at sa paulit-ulit mong pagtulong sa amin, hindi ko na talaga alam kung paano magpapasalamat. Hindi ka talaga karaniwang tao. Hi. Papa, hindi ko gusto yung ganyang puro formalidad. Hindi ka ba pwedeng maging direkta na lang? Talaga kang ang bata ka. Ganito yon. Ginoong Lu, galing itong lahat sa puso ng aking anak. Ang sasakyang ito ay ang pinaka-high-end ng pamilyang Shen, isang mamahaling kotse, at ang bahay naman ay nagkakahalaga ng 10 milyong dolyar sa isang magandang lokasyon. Aling sasakyan ang gusto mo o saang bahay mo gustong tumira? Pili ka lang. Pwede ba talagang mamili? Siyempre, malaki ang utang na loob namin kay Ginoong Shen. Dapat lang. Ibigay mo ang lahat. Ano? Ano ba yan? Huaer, tama ba ang narinig ko po? Papa, nailigtas na ako ni Lulian ng maraming beses. Nararapat lang na ibigay ko sa kanya ang lahat. Kung nanghihinayang po kayo, gamitin nyo na lang ang shares ko sa Shen Group pambayad. Hindi. Hindi ko naman sinabing hindi tayo dapat magpasalamat. Pero kay Ginoong Lu, nakapaglabas na ako ng 100 milyong dolyar. Naku, teacher, Shen. Wag na, masyadong mahalaga yan. Hindi ko natatanggapin, wag na. Kapag sinabi kong tanggapin mo. Gusto ko lang na maputol na ang anumang ugnayan natin. Huwag mong ipamukha na may utang na loob ako sa iyo. Sa mga nangyari noon, hindi kita mapapatawad. Ikaw talagang bata ka, heto. Ginoong Lu, sa narinig ko sa anak ko, mukhang matagal na kayong magkakilala. Tungkol sa kanya, mukhang naging schoolmate kami nung high school, pero wala talaga akong maalala tungkol sa kanya. Lagi niyang sinasabi na inapi ko siya noon. Hi! Ganon ba? Naalala ko nung high school pa ang anak ko, may panahon noon na lagi siyang napakasama ng loob. Tinanong ko siya kung bakit, pero ayaw niyang sabihin. Hindi ko akalain na inapi mo pala siya, Ginoong Lu. Uulitin ko po, hindi ko kailanman ginawa ang bagay na yon. Hahaha. Walang problema. Ginoong Lu, ikaw ang nangungunang mercenary sa mundo na si Purgatory. Noong kabataan mo, normal lang na maging padalos-dalos sa mga kilos mo. Hindi ako nagagalit. Ang pagprotekta kay Miss Shen po ay ang misyong ipinagawa sa akin ni Lao Zhou. 100 milyong dolyar ang bayad at tumatanggap lang ako ng cash. Ito namang mga ito. Nako, hindi ko na po tatanggapin. Eto, Ginoong Lu, lahat ng ito ay taus-pusong handog ng anak ko dahil din sa personal ninyong ugnayan. Dati, ang usapan natin ay tapusin lang ang mga kriminal. Pero ngayon, umaasa ako na mapoprotektahan mo ang kaligtasan ng anak ko. Sige po, tatanggapin ko na ito. Wala namang silbi sa akin ang sasakyan at bahay, ibebenta ko rin ang lahat sa cash. Walang problema. Pero sa ngayon, kailangan ko ng pagkakakilanlan sa tabi ni Teacher Shen. Kailangang hindi ako lalayo sa kanya para masiguro ang kaligtasan niya. Pagkakakilanlan? Ayos ba sa'yo kung maging boyfriend niya? Wala akong problema. Basta ba makumbinsi mo siya? Ay nako, iyang anak kong babae ay sadyang may katigasan ng ulo. Pero pagdating sa'yo, hindi naman siya galit. Ang bagay na ito, kailangang dahan-dahanin. Walang silbi ang sasabihin ko. Biro lang iyon. May mungkahi ako? Maging bodyguard niya
o kaya naman ay driver. Napaka-ordinaryo naman yan. Sa totoo lang, ako ay laging may isang pinagsisisihan. At nagkataon namang si Teacher Shen ay kaya napunan ang pagkukulang na iyon. Ha? Aba, kayong dalawa. Grabe, medyo suplado pa rin kayo. Hahaha, wala man lang sinasabi. Huy, Kuya Lian. Oh. Napakagwapo mo naman, Liangzi. Ano? Napakagwapo mo talaga. Kuya Lian, ano ang ibinigay sa iyong posisyon ni Richest Man Shen? Ibinigay niya sa akin. Ito. Ano ito? Libro. Gusto kong muling kumuha ng Adult College Entrance Exam para makakuha ng bachelor's degree at mapunan ang pagkukulang ko sa pag-aaral. Binigyan ako ni Richest Man Shen ng pagkakataon at humanap siya ng tutorial class para sa akin. Kuya Lian, baliw ka na ba? Ano ang katayuan ni Richest Man Shen? Mas mabuti pang maging tau-tauhan sa kanila kaysa sa kahit na anong mga nakapagtapos dyan. Pipiliin mo pa talagang bumalik sa pag-aaral? Huwag kang pupunta roon, hindi pwede. Huwag kang pumunta. Tara, itakbo mo na ang sasakyan. Patnubayan niyo po ako, Teacher Shen. Si Kuya Lian talaga ang taong pangmalakihan. Kapag nakuha mo si Teacher Shen, daig mo pa ang lahat. Kung ang habol ko ay ang interes, ikaw naman ay ang mismong puhunan. Hindi ko rin alam kung ano ang iniisip ni Papa, at naisipan niya pa talagang utusan ng isang arts teacher na tulungan ka sa iyong mga lesson. Di ba, lagi mo naman akong pinagtatawanan noon? Ngayon namang gusto ko nang mag-aral? Ikaw naman itong mukhang ayaw? Saan ka ba nagpunta noong mga nakaraang araw? Tsaka isa pa, ang dami pa dyan na mas professional na mga teacher, bakit kailangang ako pa? Siyempre, sa may kakayahan lang pinapagawa. Isa pa, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Di ba po? Kung ganoon, kailangan mong makinig ng mabuti at wag nang maging tamad. Matalino ka naman talaga at may potensyal ka. Sino iyan? Ganyan ba talaga sila magmaneho? Bumaba ka? Narito na naman sila. Sabi nang, bumaba ka. Umalis ka dyan, bumaba ka. Bakit ba kapag kasama kita para matuto, ang daming laging problema? Huwag kang bababa. Subukan mong tingnan kung pwede nating ipatatakbo agad ang kotse. Bakit pa tayo aalis? Ang mga dumarating dito ay isa-isang humihina. Pagbigyan natin sila ng sandali. Sino ba ang nagpadala sa inyo rito? Bakit lagi nyo kaming ginugulo ng aking guro? Pwede ba ninyo akong hayaang mag-aral ng maayos kahit 2 araw lang? May nagbayad para parusahan ang kamay niya. Parusahan? Meron ba kasing ayaw sa paraan mo ng pagtuturo, kaya gusto nilang tapusin ang karir mo bilang guro? Pwede bang kuko na lang ang itira? Walang hiya ka? Kamay ang kailangan namin. Sugod. Tinanong lang kita kung pwede na ang kuko. Pero sabi mo ay kamay ang gusto mo. Patawarin niyo po kami. Pagbigyan niyo po ako sa pagkakataong ito. Hindi naman talaga ikaw ang pakay namin. Magsalita ka? Sino ang nag-utos sa inyo? May sinusunod kaming batas. Ito ay hindi namin talaga pwedeng sabihin. Hindi namin pwedeng sabihin. Hindi ba ang mga batas ay ginawa para labagin? Gaya na lang kanina, tingin mo ba talaga ay kukunin ko? Ang kamay mo ayon sa gusto nyo? Sayang naman kung gagawin ko iyon. Wag. Wag po. Siya ay ang taong nagngangalang Lulian. Siya ang nag-utos sa amin? Opo. Lulian? Opo. Tama po. Binigyan po ako ni Lulian ng $200,000. Sabi po niya, tapusin ko ang kamay niya dahil ito raw po ang kalsadang madalas daanan ni Shen Jinghua tuwing umaga sa trabaho. Walang mga CCTV doon, kaya madaling kumilos. Opo, totoo po. Alam mo ba kung sino ako? Kayo po. Isa po kayong napakalakas at magaling lumaban na tao. Ako si Lulian, buwisit ka. Sa tingin mo ba uutusan kitang parusahan ng sarili ko? Ano po? Layas, umalis na kayo rito.
Pababa ng pababa ang klase ng mga taong pumupunta rito. $200,000 para saktan ang kamay ng anak ng pinakamayamang tao. Hindi ba nila alam ang tunay mong pagkatao? Sa paglaki ng negosyo ng tatay ko sa Jiangzhou, marami na rin kaming mga nakakalaban ng palihim. Siguro, dahil na rin sa katayuan ko, kaya nila ito ginagawa sa akin. Kung malakas ang tatay mo, bakit siya ang hindi nila harapin? Bakit ikaw? Laging nagbabago ang kinaroroonan ng tatay ko. Ako ay isang guro lang sa sining, kaya madali nila akong mahahabol. Sanay na ako, sa loob ng maraming taon, ganito na ang naging buhay ko. Mukhang medyo kawawa ka nga rin. Naawa ka pa sa akin? Noon, hindi ba't isa ka rin sa mga nang-aapi sa akin? Ano ba talagang nagawa ko? Kayo, ano ang kailangan nyo? Mahal kong Lulian. Ibalik mo sa akin yan. Hindi man ako sapat at maraming beses na akong nagambala, masuwerte pa rin dahil iniligtas mo ako. Kaya naman gabi-gabi kitang iniisip at gustong-gusto talaga kita. Maaari ba tayong magkita sa kantin mamayang gabi? Aasahan ko ang iyong tugon. Mula sa Section 18, Shen Jinghua. Ibalik mo na sabi sa akin yan. Masyadong corny ang pagkakasulat nito. Dahil lang ba tinulungan ka ni Bulilu? Nabigyan ng leksyon ang ilang tao? Ay gabi-gabi mo na siyang iniisip? Gaano ka makadesperada? Sa lagay mong yan, gusto mong makipag-date kay Bulilu? Hay naku! Makinig ka sa payo ni ate. Hindi mo dapat magustuhan si Lulian. Humanap ka na lang ng ibang magagawa. Kapag nalaman ko pa na ginugulo mo siya, malilintikan ka talaga sa akin. Kung sino man ang gustuhin ko, wala kang pakialam doon. Mismo si Lulian pa, ang nag-utos sa amin na hanapin ka. Inis na siya sa iyo. Hay, saka isa pa, huwag ka nang magpadala ng almusal. Kaming mga kasama ni ate. Ang nagsasawa na sa dami nito. Haha? Si Lulian ang nag-utos sa inyo. Hindi ako naniniwala. Oh? Ayaw mo pa ring maniwala? Sige. Huwag niyo nang hayaang bulabugin pa ako ng Shen Jinghua na iyan. Ang pangit niya, nasusuka ako sa kaniya. Puntahan niyo siya at turuan niyo siya ng leksyon para matauhan na siya. Ngayon, naniniwala ka na. Bakit na mamaga at mapula ang mga mata mo? Ano ba talaga ang nagawa ko sa iyo noon? Akala ko ay iba ka sa lahat. Pero pare-pareho lang pala kayo. Anong kung ano-ano ang sinasabi mo riyan? Tuturuan mo pa ba ako sa lesson o hindi na? Bukid ng 6:00 ng umaga, huwag kang mahuhuli. Para sa akin, ang mga tanong na ito ay sobrang hirap talaga. Kung sa ganitong problema pa lang ay susuko ka na, huwag ka nang umasang makukuha mo pa ang bachelor's degree mo. Sige na, ipaliwanag mo na sa akin. Kaya ang sagot sa tanong na ito ay B. Naintindihan mo ba? Ganoon pala iyon, naintindihan ko na. Sige nga, ipaliwanag mo ulit sa akin. Biro lang, hindi ko talaga naintindihan. Nandyan ba si Teacher Shen? Teacher Shen! Si Ate Meng pala iyan. Bakit ka napadalaw sa school namin? Sinundo ko ang kapatid ko mula sa klase at naalala kong nagtuturo ka pala rito. Kaya pinuntahan na kita. May kailangan ka ba? Hindi ba sinabi? Sa group chat ng mga kaklase na ngayon ang selebrasyon para sa 10 taong anibersaryo ng graduation natin? Maraming nag-mention sa iyo, pero hindi ka sumasagot. Kaya tiningnan ko lang kung busy ka ba talaga. Pasensya na.
Busy talaga ako sa trabaho, kaya wala akong oras pumunta. Ituloy na natin. Aba, tingnan mo nga naman. Si Bulilu pala ito. O hindi ba si Xiaoming ito? Matagal na tayong hindi nagkita. Lalo kang gumanda ngayon, ah? Si Bulilu talaga ang magaling magsalita. Anong ginagawa mo rito? Nagsasagot ka ba ng high school exams? Kasi noon pa ako huminto sa pag-aaral, kaya hiniling ko kay Teacher Shen na bigyan ako ng mga lesson para makakuha ako ng diploma at makahanap ng trabaho. Mabuti iyan. Bulilu, porsigido ka ha. Masyadong mataas ang kailangan na pinag-aralan, wala na akong ibang magagawa. Bulilu, pupunta ka ba sa reunion ng klase natin ngayong araw? Wala namang nag-imbita sa akin. Tsaka, hindi naman tayo magkakaklase noon. Hindi ako makaka-relate sa inyo. Pumunta na lang kayo. Huwag mong sabihin iyan. Noon, sa mga sikat na estudyante sa paaralan, sino ba ang hindi sumunod sa iyo, Bulilu? Kilala ka ng lahat. Tungkol sa nakaraan, huwag na nating pag-usapan. Kung mag-uusap kayo, gawin nyo ng dahan-dahan. Maghahanda na muna ako ng lesson ko. Sandali. Hindi mo na ba ako tuturuan? Ano pa ba ang ituturo ko? Hindi ba gusto mong malaman kung ano ang nangyari noon? Tanungin mo si Meng Jiaoje. Alam niya ang lahat. Ano? Alam mo ang lahat? Napakabata naman ng sulat na ito. Dahil lang sa tinulungan ka ni Bulilu, naturuan ng leksyon ng ibang tao, lagi mo na siyang iniisip araw at gabi? Masyado ka namang sabik? Sa kalagayan mong iyan, balak mo pang makipag-date kay Bulilu? Teacher Shen, noon ay mga bata pa tayo at walang muwang. Huwag mo sanang damdamin iyon, Teacher Shen. Bitiwan mo ako. Teacher Shen, makinig ka sa paliwanag ko. Tungkol sa nangyari noon, hindi ko rin gusto iyon. Xiaoming, ikaw pala ang palihim na magawa ng masama kay Teacher Shen? Sa impluensya mo sa eskwelahan noon, sino ang maglalakas loob na gawin iyon nang hindi mo alam? Kung itutuloy mo pa ang pagpapanggap, talagang wala na itong silbi. Magsalita ka, sabihin mo sa akin, ano ba talaga ang nangyari? Hindi ko rin masabi ng maayos. Pero kung makakapunta kayo sa reunion ng klase ngayon, may isang taong makakapagpaliwanag ng lahat. Ako, malakas ang loob kong pumunta. Pero tingnan mo siya, mukhang takot. Maglalakas loob ba siya? Bakit naman ako matatakot? Kahit saan pa yan, wala akong pakialam. Kailangan ko pang ang matuto sa iyo. Ano pa bang hinihintay natin? Sama-sama na tayo. Sumakay na kayo sa kotse ko? Tara na po. Tara. Tara na. Dito po. Dahil pumunta kayong dalawa sa reunion ng klase, tiyak na lahat sila ay matutuwa na makita kayo. Wala akong interes sa mga ganyang pagtitipon. Pero tungkol sa nangyari noon, maraming kaklase ang pwedeng magtestigo. Gusto kong makita kung hanggang kailan pa siya magmamatigas. Sige ba? Malinis naman ang konsensya ko at wala akong kinatatakutan. Hindi natin alam kung sino ang totoong nagmamatigas. Siguro, pumasok na muna tayo sa loob. Tingnan nyo kung sino ang dumating. Tingnan nyo kung sinong dumating. Si Teacher Shen, sina Lu at Bulilu, hindi ko akalain na magkasama kayong dumating. Noong nag-aaral pa tayo, talagang hindi magkasundo ang dalawang ito, kaya pambihira talaga ito. Maupo muna kayo. Tingnan nyo. Sabi ko sa inyo, ang lahat ay masayang makita kayong dalawa. Nga pala, tanong ko lang. Kilala ko ba dati si Teacher Shen? Kuya Lu, nagbibiro ka na naman. Paano mo namang hindi makikilala si Teacher Shen? Noong nag-aaral pa tayo, palagi kanyang dinadalhan ng almusal araw-araw. Kalokohan. Noong nag-aaral pa ako, hindi ba si Jong Yue ang nagdadala ng almusal ko? Tama na yan. Ilang taon na ang nakakalipas noon. Kumusta naman ngayon si Bulilu? Saan ka na nagtatrabaho? Wala namang espesyal. Kung ano-anong trabaho ang pinasok ko sa ibang lugar. At pagbalik ko rito, naging security guard at rider na rin ako. Pare, mukhang hindi kita masyadong nakikilala. Ako si Lee Yue, mula sa Section 18 sa tabi nyo. Kaklase ko si Teacher Shen. Nagtatrabaho ako ngayon sa isang kumpanya ng gamot. Ay nako, nagbibiro lang si President Lee. Sino bang hindi nakakaalam na ikaw ang susunod na tagapagmana ng Lee Family Pharmaceuticals? Higit sa $100 milyong na ang halaga mo. Isang malaking karangalan para sa amin na pinaunlakan mo ang aming paanyaya na kumain ngayon. Pasensya na boss, hindi kita agad nakilala. Mas magaling pa rin si Teacher Shen.
Lalo na ang Shen Family Pharmaceutical Enterprise, marami silang inilabas na bagong gamot. Talagang tinalo nila tayo. At nalinlang tayo, pati sa halaga sa merkado, minsan na nila tayong nalamangan. President Lee, negosyo iyon ng tatay ko at wala akong kinalaman doon. Isa lamang akong art teacher. Noong nag-aaral pa tayo, matagal nang nanliligaw si President Lee kay Teacher Shen. Pero nakakapanghinayang dahil hindi ito natuloy. Ngayong pareho na kayong single, bakit hindi nyo ituloy ang naudlot ninyong nakaraan? Sino ang nagsabing single ako? May boyfriend na ako. Sino kaya ang napakaswerte para magustuhan ni Teacher Shen ang isang taong napakapili? Siya. Anong ibig sabihin nito? Sabi ni Brother Lou kanina, nagtrabaho siya bilang delivery boy at guard. Mukhang dumaan siya sa maraming hirap. Ang tunay na lalaki ay hindi nakatingin sa nakaraan. Dahil nagustuhan siya ni Teacher Shen, itatanong ko lang saan na ba nagtatrabaho si Brother Lou ngayon? Wala siyang trabaho ngayon? Kaya ito, kasama niya si Teacher Shen para mag-aral ulit, para makapasa sa adult degree exam, para makahanap ng trabaho. Lulian, dati ba ay hindi ka napakayabang? Di ba ikaw ang hari ng paaralan? Bakit ganyan na ang kinalabasan mo? Para sa akin, itong adult college exam ay walang silbi. Di ba lahat na tayo ngayon ay may-ari na ng sariling kumpanya? Inumin mo itong isang bote at bukas ay magtrabaho ka sa akin, mas mabuti pa iyon kaysa sa walang kwentang ginagawa mo dito. Tama na. Nagsusumikap si Lulian gamit ang sarili niyang kamay. May masama ba sa pagsisikap na makakuha ng diploma? Bakit mo siya pinagsasabihan ng masama? Pasensya na po, Boss Jong. Isa na pala kayong jewelry mogul ngayon. Nasobrahan po ang pagsasalita ko. Lulian, wag na tayong kumain. Alis na tayo. Saan tayo pupunta? Dito ka sa akin. Hahanapin na lang kita mamaya. Teacher Shen, yung boyfriend mo ay tinangay na ng iba? Hindi mo ba siya susundan? Hindi na kailangan. Dahil hindi ko siya boyfriend. Sinabi ko lang iyon kanina para lang inisin si Zhong Yue. Naiintindihan ko? Nabalitaan ko na minaltrato ka ni Zhong Yue noon. Teacher Shen, huwag ka na magalit. Magsaya muna tayo rito. Tara, uminom tayo. Pero may isang bagay na kailangan kong ilabas sa loob ko. Sa totoo lang, noong nag-aaral pa tayo, itong si Zhong Yue ay matagal nang may lihim na pagtingin kay Lulian. Napakapal ng mukha niya na magpanggap na girlfriend niya. Lihim na pagtingin? Hindi ba si Zhong Yue ang matagal ng girlfriend ni Lulian? Teacher Shen, mali ka. Dahil si Zhong Yue ang laging nagkakagusto ng palihim kay Lulian. Pati ang binigay mong almusal noon ay palihim niyang tinapon. Baka na iyon ni Meng Jiaojie. Hindi ba, Ate Meng? Totoo ba iyon, Meng Jiaojie? Kasi noon, iniutos lang sa akin lahat ni Zhong Yue ang mga iyon. Wala rin akong magawa. Paano naman yung record ng boses? Pinapakinig mo sa akin iyon noon. Mismong boses iyon ni Lulian na nagsasabing, utusan kayong bigyan ako ng matinding problema. Ginaya ko lang ang boses ni Lulian para sa record na iyon. Halos magkaboses kami. Teacher Shen, hindi mo ba napansin? Paano naging posible iyon? Kundi, dahil doon, hindi ko malalaman ang lahat ng detalye sa nangyaring ito. Kailangan kong mahanap si Lulian. Ngunit bakit parang nahihilo ako? Napaanib mo rito si Teacher Shen sa dako na ito. Ang galing ng ginawa mo, Meng Jiaojie. Magaling ka talaga. Hindi na siya makakalayo. Zhong Yue, saan mo ba ako dadalhin? Hindi mo ba narinig ang sama ng mga sinasabi nila? Lulian, wag ka nang manatili sa tabi ni Shen Jinghua. Pumunta ka na lang sa kumpanya ko. Aalagaan kita. May rason ako kung bakit kailangan kong manatili sa tabi ni Shen Jinghua ngayon. Anong rason? Ano man ang kaya niyang ibigay, kaya ko ring ibigay sa iyo. Bakit ba karapat dapat ako sa ginagawa mong ito? Sa totoo lang. Zhong Yue, maging tayo na kaya. May motor ako, ililibot kita kung saan-saan. Wala akong interes. Umalis ka. Pinagbibigyan lang kita na maging tayo. Huwag kang masyadong mayabang. Sa buong paaralan, sino ang may lakas ng loob na tanggihan ako? Masyado kang palaban. Pero yan mismo ang gusto ko sa isang babae. Kung ayaw niya, hayaon mo na. Sino ka ba? Gusto mo bang masaktan? Gusto raw niyang masaktan.
Gusto mo rin ba? Siya siyang batang mapangapi na si Lulian mula sa unahang baitang. Sa susunod, huwag ka nang pumunta sa mga ganitong lugar na kakaunti ang tao, dapat ay palaging may kasama. Gusto ko talaga iyang ugali mo. Ayaw kong may makitang ibang babae sa tabi mo. Sabi ni Shen Jinghua, palagi ko raw siyang inaapi noong estudyante pa kami. Huwag mong sabihing ikaw ang may gawa niyon. Sandali! Hindi lang iyon. Kahapon ay nag-utos din ako ng mga tao para apihin siya. May diferensya ka ba sa pag-iisip mo? Lulian, nasaan ka? Huwag mo akong hawakan. Teacher Shen, masyado ka ng maraming nainom. Ihahatid na kita sa inyo. Hello? Hello po, boss. Kanselado na ang misyon. Huwag mo nang intindihin ang tungkol kay Shen Jinghua. Bakit po? Nahanap ko na po si Lulian. Siguradong magtatagumpay ako sa misyong ito. Wala kang silbi. Ano bang pakinabang ko sa'yo? Kay Shen Jinghua, kaya ko na siyang solohin. Pinaglalaruan mo ba ako? Lulian. Bakit, Xiaoming? Lulian, nagsinungaling ako sa'yo ngayong araw. Pinautos lang sa akin ni Liu Wei na tawagin si Teacher Shen. May inilagay siya sa alak at isinama na siya palayo. Saan siya dinala? Hindi ko rin alam. Patawad sa inyo. Binigyan niya ako ng maraming pera, pero hindi ko na kailangan ng pera ngayon. Maaari bang huwag kang magalit sa akin? Bakit mo naman nagawa iyon? Sana pala tungkol sa mga ganitong bagay ay maaga mo pang sinabi, di ba? Nasilaan lang din ako ng dahil sa pera, patawad po. May magagawa pa ba tayo ngayon? Pupunta ako sa hotel para tignan ang CCTV para malaman kung si Liu Wei ay saang direksyon tumakbo. Huwag na. Buchi, Xiangkai? Bakit ka nandito? Buchi Shanghai. Hatiin natin ang pabuya sa dalawa at sasabihin ko sa iyo ang kinaroroonan ni Shen Jinghua. Tsaka nga pala, ako si Shui Ruru. Anong pabuya? Ang lalaking kasama mo ay ang pinakamagaling na mersenaryo sa buong mundo na may codename na Purgatory. Protektahan mo si Shen Jinghua at makakakuha ka ng $100 milyong na pabuya. Ang barya-baryang halaga na sinasabi mo ay hindi niya pinapansin. Kaya pala, ang pagbabantay kay Shen Jinghua ay isang misyon. Mas lalo kitang nagustuhan. Hindi ba ang dapat mong binibigyang pansin ay ang pagiging pinakamagaling na mersenaryo niya? Teka, bakit naman ako maniniwala sa'yo? Dahil nilagyan ko si Liu Wei ng isang tracker. Hindi lang ikaw ang naglagay ng tracker, meron din si Shen Jinghua. Alis na tayo. Hoy, ang hirap ba talaga na hatiin sa dalawa ang pabuya? President Lee, delikado po ang plano niyo sa pagkakataong ito. Nabalitaan ko na ang alias na bawal ang silantro ay mapaghiganti at hindi nagpapatalo. Galit na galit po siya sa mga amo na sumisira sa kasunduan. Pakialam mo ba sa kung paano ako magtrabaho? Nakuha ba niya si Shen Jinghua? Ikaw ba ang magbabayad ng $100 milyong para sa kanya? Gusto ko lang naman po na mag-ingat kayo. Alam ko na nilagyan niya ako ng tracking device. Sinadya akong papuntahin siya rito para tapusin na ang lahat ng problema. Matagal na palang may plano si President Lee. Magbantay kayong dalawa sa labas. Ngayong araw, gusto kong makipaglaro ng maayos kay Shen Jinghua. Boss! Bakit mo kailangang gumastos ng ganito kalaki para saktan ako? Shen Jinghua, noong nag-aaral pa tayo, matagal na kitang nililigawan, pero ni hindi mo ako magawang sulyapan. Kinalaunan, nag-alok ako ng $200 milyong sa pamilya mo bilang dote para sa'yo, pero walang pag-aalinlangan mo pa rin akong tinanggihan. Bakit mo ako pinilit na umabot sa ganito? Isa lang akong guro sa sining. At saka, hinding-hindi ko magugustuhan ng isang masamang tao na katulad mo. Oo. Masama nga akong tao. Pero huwag mong isiping wala akong alam. Guwardiya sa labas, ay guro ka lang sa sining? Pero ang totoo, gumawa ang tatay mo ng foundation para sa'yo. Lahat ng bagong formula ng gamot at ang pondo ng kumpanya ng gamot ay nasa kamay mo. Hanggat naririto ka pa,
Mahihirapan kaming mabuhay. Pwe, Total dahil sa iyo ay napagod ako ng husto. Bago ka pa tuluyang mawala, makikipaglaro muna ako sa iyo ng maayos. Sino yan? Hello, boss? Matagal na tayong hindi nagkita. Anong ginagawa mo rito? Nagpakahirap akong imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Lulian. Inihanda ko ang lahat, pero nagbago ang isip mo at kinuha mo lang lahat ng pinagpaguran ko. Hindi ba dapat man lang ay kilalanin ang effort ko? Magkano ba ang gusto mo? 100 milyon, 50 milyon. 150 milyong dolyar? Bakit nadagdagan ng 50 milyon? Dahil yan sa paglabag mo sa kasunduan. May lakas ka ng loob na mag-isang pumunta rito para humingi ng pera. Pero medyo mahina ang utak mo. Kung hindi, dapat ay napaamo mo man lang ang isang Shen Jinghua. Di ba? Paano mo nasabing nag-iisa lang ako? Huwag kang malikot. Kapag gumalaw ka, parurusahan kita. Paano ka nakapasok? Isa siyang world-class mercenary. Ang makalusot sa basurang lugar na to ay napakadali lang sa kanya. May lakas ka pang loob na kunin si Shen Jinghua, parang hinahamon mo ang kapalaran mo. Kung hindi mo ako kukunin, tingin mo ba kaya mo siya? ang world-class mercenary, si Lulian. Kukunin kita. Tulungan mo po ako. Sabi mo kanina mahina ang utak ko. Utak ko po ang mahina. Totoo naman, mahina nga ang utak mo. Sa lagay na ito, umaasa ka pa ring tutulungan kita? Ang magagawa ko lang ay ang tapusin ka na. Anong tinitingnan nyo? Gamitin ang armas. Kumanda ka sa akin. Ikaw na bata ka? Ang lakas din ng loob mo, no? Gumamit lang siya ng chopsticks para masalo ang bala. Gagamit ka ng luma at sirang kutsilyong iyan, tapos akala mo ay mapapabagsak mo siya? Alam ko na pong mali ako. Parang awa nyo na. Tulungan nyo po ako. Basta hayaan nyo lang akong makalampas ngayong araw. 150 milyong dolyar. Hindi, 200 milyon. Ibibigay ko po lahat sa inyo. Sira ka ba? Ipaubaya mo na sa akin ang batang ito. Maraming ginawang masama ang isang ito. Maraming naghahanap sa kanya sa ibang bansa. 50 milyong dolyar. Sakto lang ang halaga. Sige, ipapaubaya ko na siya sa iyo. Total ayaw ko rin naman ng abala. Sige, ipapaubaya ko na siya sa iyo. Total, ayaw ko rin naman ng abala. Ano bang pinagmamalaki mo riyan? Kung may pabuya para sa ulo mo, papatulan din kita. Paano kung uorderan kita ng chicken rice na walang coriander? Sige, palalagpasin ko muna ang buhay mo ngayon. Mababaw lang pala ang kaligayahan mo. Alis na tayo. Hoy, Kuya Lian, maayos naman ba kayo ni Shen Jinghua? Maayos naman. Nasaan ang mga magulang niya? Ipaubaya mo na siya sa kanila, tapos na ang tungkulin ko. Tungkulin? Ngayong gabi, may isang tao galing sa kumpanya ng alahas na tumawag kay Boss Shen. Parang Zhong Yue daw ang pangalan. Sabi niya kinuha raw ng mga masasamang tao si Shen Jinghua, kaya silang dalawa ay humingi ng tulong sa pulis at lumabas para maghanap. Hanggang ngayon, hindi pa sila bumabalik. Sige, ipaalam mo agad sa kanila. Sige po. Bilis. Huwag kang aalis. Lulian. Ligtas ka na. Magpahinga ka na muna. Huwag kang aalis. Ayokong iwan mo ako. Magpakalma ka. Nilagyan ni Li Yue ng kung ano ang alak ko. Hindi ako makakalma. Pasensya na. Sa loob ng maraming taon, lagi kitang napagkakamalan. Magsalita ka. Kung nag-uubaya ka, sabihan mo ang tatay mo na bigyan ako ng pera bilang pambayad para sa naidulot mong stress sa akin. Tatanggapin ko iyon. Ibang paraan ng pambayad, hindi ba pwede? Tingnan mo ang nangyari. Kung sasabihin natin kagabi, ay walang nangyari. Sino ang maniniwala?
Gusto mo bang dumaan sa emosyonal na paraan para matakasan ang bayad sa akin? Hindi pwede iyan. Ginoong Lu, kamusta ang tulog mo kagabi? Ayos lang naman. Kasi ako, sanay akong matulog ng mag-isa. Ginoong Shen, tapos na ang misyon. Pakibayaran na ang balanse. Huwag kang magmadali. Mayroon kaming gustong ipakipag-usap sa iyo. Oh, ganito yon. Ang aming si Jinghua. Pinapahalagahan ang kanyang dangal. Sandali lang. Kami ni Teacher Shen ay talagang walang ginagawang masama. Alam mo, naiintindihan ko. Huwag kang mag-alala. Ang $100 milyong ihuhulog ko sa account mo sa tamang oras. Walang kulang kahit 1 sentimos. Sige, kung ganun. Pero, ibibigay ko ito bilang dote. Hindi pwede. Hindi ko ito tatanggapin. Tungkol sa trabaho ko, hindi angkop na may makasama ako ng matagalan. Teacher Shen, kapag nanatili ka sa tabi ko, delikado iyan. Naku, Xiaolu, nagtatrabaho ka sa delikadong industriya para lang naman kumita ng pera, di ba? Ang pera, mayroon ako. Ang panganib, hindi mo na dapat pang isipin. Kapag nanatili ka sa tabi ni Jinghua, hindi ba, ay magagawa mo pa ring maabot ang pangarap mong makapagtapos sa kolehiyo. Ang pag-aaral ay parang laro lang para sa mga bata. Sa lagay kong ito, makakapasa pa kaya ako sa universidad? Xiaolu, panatag lang ang loob namin kapag nanatili si Jinghua sa tabi mo. Ganito na lang, magbigay ka ng presyo, magkanong pera, para manatili ka sa tabi ni Jinghua at protektahan siya habang buhay. Kasi ako, medyo mahal ang presyo ko. Base sa presyo sa merkado, kada buwan ay hindi bababa sa $50 milyong. $50 milyong? E di sa loob ng 1 taon, $600 milyong iyon. May diskwento kapag per year ang kontrata? $500 milyong. Ayos lang ba? Ayaw ko. Bakit 1 taon lang? May $5 bilyong sa card na ito? Kunin mo na ang kontratang para sa 10 taon. 10 taong kontrata? Kuya Lian, may nag-order ng pagkain para sa iyo sa labas. Pinaabot pa ang food delivery ko sa pamilyang Shen? Opo, papasukin ko po siya. Ano na namang kalokohan ito? Delivery po ninyo. Para sa akin? Kanino galing? Mula kay Zhong Yue. Kuya Lian, tinawagan ko kahapon si Zhong Yue para sumagot. Sabi ko ay ligtas mo nang naihatid si Shen Jinghua sa kwarto, pero parang mukhang galit siya nung marinig iyon. Galit pero binigyan ako ng ganito karaming alahas? Para sa akin ang mga ito, hindi para sa iyo. Ipinapakita ko lang sa iyo. Kumain ka na ba? Hindi pa. Kahapon, binigyan ako ni Zhong Yue ng misyon at may malaking pabuya iyon. Ang misyon ay kailangang tapusin ka na. Lokong lalaki ka. Tikman mo itong saksak ko. Naku po. Liangzi. Liangzi. Takbo na. Kuya Lian. Ano ito? Ano bang nangyayari dito?